Mapadrama, horror, comedy, fantasy at independent films. Patuloy raw na dumarami ang mga tumatangkilik sa mga pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival. At sa mga nakalipas na taon, tila nagbabago na raw ang kinahihiligang tipo ng pelikula ng mga Pilipino. Si Cesar Apolinario on assignment. Sa huling linggo ng Metro Manila Film Festival, tiyak na paiyak. Kasaysayan ng wakas na pag-ibig. Hindi ko sa maintindihan. Nasa kayo? Nasindak. At napahalaka kayo ng mga pelikulang Proudly Pinoy. Naniniwala kasi ang pamahalaan na ang mga pelikulang Pilipino ay hindi lang para sa entertainment, but this is also a medium for education, or medium of instruction. Sa nagdaang 4 na dekada, ano kayang genre ang wagi sa puso ni Juan? Sa 39 na pelikulang nagwaging Best Picture, 29 ang nasa kategorya ng drama. Sumunod naman ang mga pelikulang aksyon at comedy. Pero ayon sa isang film critic at dating judge ng MMFF, kapansin-pansin daw na tila umaariba sa mga nakaraang taon ang mga pelikulang may halong fantasy at comedy. Katunayan ng comedy films na Sister Akas at Enteng Kabisote ang highest grossing films ng taon. Ang fantasy kasi, the way we stage cinematically fantasy, naging spectacular. So kung spectacle siya, puro effects din yan. Noong 2010, nagsimula na rin ang pagpapalabas sa MMFF ng mga independent film o yung mga alternatibong pelikula sa mainstream media. Kumpara sa mainstream na pelikula na suportado ng malalaking kumpanya, mas maliit ang budget para sa mga indie film. Para tumatag ang isang bayan, kinakailangan alam nila ang kultura nila. Dito na-realize ko mahirap, pero hindi pala hadlang yung liit ng budget para magkwento ka. Panahon na para ma-expose din o maging familiar ang audience sa non-mainstream narratives. Sa unang pagkakataon, ipinakilala rin ang Cinephone category sa MMFF na mga short film na kinunan gamit ang cellphone. Kwento ng mga estudyanteng bumuo sa Cinephone winner entry na Monsory. Hindi man high-tech ang gamit nilang gadgets, halaga raw ay pulido ang kanilang istorya. Since yung medium po natin ay nagagamitin namin ay hindi naman talagang camera, siguro po magiging malaking percentage nito yung kagandahan po ng kwento, yung soul po ng film. Hindi po natin kailangan ng mga camera talaga para makapag-produce ng films. Creativity lang, saka po lakas ng loob sa paggawa. Ang halos 2 linggong pagpapalabas sa mga pelikulang Pinoy sa takilya, katumbas na raw ng halos 10% ng kabuang kita, local at foreign films sa buong taon. Kada taon, parami rin daw ng parami ang mga tumatangkilik sa film festival. Noong 2011, halos 200 milyong piso ang tinaas ang gross revenue ng mga pelikula sa MMFF mula 2008. Ang mga Pilipino, there is joy for them to watch these movies. Nasa sa kamay na natin na gumagawa ng pelikula, na nagpapalabas ng mga pelikula na huwag insultuhin ang madlang Pilipino. Dahil unang-una, angat na ang kanilang kamalayan. Sabi nila, salamin ng ating kultura ang mga pelikula. Bawat pelikula, katibayan ng husay ng mga Pilipino sa larangan ng sining at literatura. Talentong naway tangkilikin ng mga manonood nang hindi mauwi sa wala. Kailangan natin tangkiliking ang Metro Manila Film Festival because it showcases the best in Philippine cinema. Sariling atin to, Pinoy na Pinoy. Cesar Apolinario, GMA News.